So what's up for today's video guys, may tuturo na naman ako sa inyo kung paano gumawa ng bindo tubig na hot and cold at isa lang ang faucet. So ang ating gagamitin ngayon na dispenser, ito pong Eureka. So ito po ay hindi po sponsor ng Eureka, pero Eureka baka naman. At gagawin nating dalawang hot and cold, tapos isa lang ang faucet, isa lang ang ating nozzle. So tara, huwag na nating patupik-tupikan, natin na itong tatanggalin tong water dispenser para mabilis tayong matapos. Pagkatapos kung i-unbox yung water dispenser na napakabago, atin munang tatanggalin yung mga faucet hot and cold kasi hindi na natin yan papakinabangan at ibibigay natin sa may-ari para kung gusto nilang maibalik sa normal yung dispenser nila, hindi na nila gusto magnegosyo, so pwede lang, napakadaling ilagay. So lalagyan na lang natin ng pump dyan sa loob para sa hot, dyan sa may puti na hose, tapos ang sa cold dyan sa may harapan. So makikita nyo dyan na nilagyan ko ng sinkabol at saka water pump. Yan na po ang plastada ng kanyang water pump. Pagkatapos natin dito sa ating cold na pump, susunod natin gagawin ay doon sa hot. Tapos dito tayo sa likod para makita natin kung saan ba ilalagay ang water pump. So dyan natin ilalagay ang water pump, yang nasa loob na puti na hose. Tatanggalin natin yung puti na hose, tapos lalagyan natin ng water pump. So ipapakita ko sa inyo kung paano ito ilagay itong water pump doon sa ilalim. So bakit nga ba sa ilalim natin ilalagay yung water pump? Bakit hindi sa harap? So ito po ang explanation niyan. Kapag po inilagay po natin dito sa harap at ipapareho po natin sa cold, yung pump po natin ay masisira. Hindi po siya aagos ng maigi. Magbabacuum po siya. At pagkatapos po, yung water pump natin, yung propeller ng water pump natin ay masusunog. Kaya hindi po pwede ilagay natin dyan ang ating water pump. So yan po ang explanation kung bakit dyan po sa loob natin ilagay ang water pump. Kasi po ang dyan po sa may puti na hose, tubig po yan na galing po sa ating galon at saka ipupush po ng ating water pump patungo sa hot tank at saka lalabas po sa ating faucet, sa hot na faucet ang tubig. Kaya po hindi po masisira ang ating water pump kasi po ang nakareceive po na tubig ng pump ay yung malamig. Kaya po ganyan po ang ating explanation ng ating pag-install. At saka kapag naghahawi po kayo ng ating water dispenser, ito pong nasa likod yung parang may screen, dapat po hindi po siya al kontra ng mga tubo or yung mga hose po ng ating compressor. Dapat po lagi po sa kanan. Kung saan po ang napakagandang hawi, doon po nyo ihawi para hindi po masisira yung mga hose. At saka ito po, tatanggalin natin lahat, yung puti na hose, tatanggalin natin lahat, lalagyan natin ng water pump. At yan po, nilagyan ko na ng water pump. Sundan nyo lang po kung paano yan lagyan at diskartehan nyo lang po kung paano lagyan kasi nakadepende po kung paano dumiskarte ng paglagay ng water pump po nito. Kung saan po kayo gusto kung saan nyo po gusto ilagay ang water pump o ano ang forma ng gusto nyo, nasa sa inyo na po yun. Kaya dumiskarte lang po kayo kung paano nyo ilagay, basta ganun lang po ang pagkalagay. So ayan po, nilagyan ko na ng hose sa ating faucet at hindi ko na pinutol yung nasa loob kasi pwede naman dyan mag-tap ng hose. At magte-test tayo kung may leaking ba pagkatapos natin lagyan ng cable tie lahat ng mga joint ng ating mga nilagyan na fittings. So bilisan natin. At pagkatapos natin lagyan ng cable tie ang lahat ng mga fittings ng ating ginawa, lalagyan natin ng tubig para malaman natin kung may mga leak ba ang ating gawa. So napaka-importante po na lagyan natin ng tubig para malaman natin kung may mga leak ba ang ating mga gawa.
So pagkatapos nating lagyan ng tubig at malaman natin na wala nga namang leak sa bawat pump at mga fittings nating nilagyan ng cable tie, so pwede na natin i-testing at iti-testing natin yan pagkatapos ng leak test. So ito po ay napaka-importante sa paggawa po natin ng ating water window. Kaya kapag ganito po ang inyong ginagawa, dapat po wala pong leaking, kahit maliit na leaking po ang lahat ng fitting. So pagkatapos natin sa leak test, susunod po natin yung back. So bali hot and cold, dalawa ang ating coin slot. So sa gustong matuto kung paano mag-wiring ng window to big machine, may video ako at hanapin nyo kung paano mag-wiring ng ating window to big machine. Napakasimple lang po at saka hindi na natin isa-isahin kasi napakataas na po ng ating video. So ito ang pinaka-importante ng ating video sa ngayon. So dapat po kapag isa lang po ang ating puset, lalagyan natin ng Y connector o Y hose connector. Yan po ang magsisilbing daluyan ng dalawang hose sa hot and cold at patungo, magiging isa patungo sa kanyang puset. So pagkatapos natin lagyan ng Y, ito ang ating sinunod, itong ating water dispenser. Ating tatanggalin ang takip at titignan natin yung puti na hose. Tatanggalin natin yung stock na breather kasi kapag hindi natin yung tatanggalin at itutupi, ihina po yung agos ng ating water pump doon sa ating hot na inilagay na water pump, kasi po dyan lang aagos yung tubig. So dapat itutupi yan natin, ipofold natin ng maigi yung walang leaking. At pagkatapos nating i-fold yung white na hose, lalagyan natin ng panibagong level hose, yung stainless na tubo, para magiging drainer niya. Kapag may butas yung ating galon, dyan lang aagos yung tubig, hindi na aagos sa kahit saan sa ating water dispenser kasi may drainer na siya na kaugalingon or kanyang drainer mismo. So pagkatapos nating lagyan ng drainer, ito na po ang inilagay na natin yung box. At saka makikita nyo dyan, inuna ko yung hot at saka yung natitirang hose ay sa cold. So ito na ang kabuuan, nilagay ko na yung cold at isa na ang kanyang puset. So hot and cold, isa ang puset. Napakatipid po sa materialis kapag ganito ang setup, pero napaka-hassle. Pero napakaganda din naman pag ganito kasi maliit lang, para lang piso wifi. At kung nagustuhan nyo po ang video, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe. Click nyo po ang notification bell para ma-update po kayo sa ating susunod na video about itong ating mga window machine. At ituturo ko po sa inyo ng libre kung paano gumawa ng mga ganitong setup. So kung may mga tanong po kayo, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section at sasagutin natin. At kung gusto kayong magpatulong, pwede nyo po akong sadyain sa ating FB account. At maraming salamat po. God bless us all. Thank you po.